course, before tayo mag-continue is parang, ito kasi yung parang middle segment natin. Okay. This is the rapid fire questions. First thing that comes to mind, meron ako ditong 15 questions. 15 questions, okay. Then dire-diretso lang tayo. So, first is, what is your pre-fight ritual? Ano ginagawa mo before a fight? Pre-fight ritual, bago at least gusto ko sana mawala muna yung utak ko sa fighting. So, ayun, hangout ako with family, friends, loved ones, or manood ng movie. Sa mawala muna saglit yung parang pre-fight jitters. Pre-fight jitters kasi tawag dito kung example 24, ito naranasan ko na rin ito nung jiu-jitsu days ko. Kung example 24/7 umiikot utak mo para sa jiu-jitsu lang, sa wrestling lang, MMA lang, mababurnout ka rin eh. Kaya human lang din tayo na tipong ini-enjoy din natin yung malit na bagay na dapat din i-balance. Pagbalik tayo sa kaya. The next is, how do you mentally prepare for a fight, or yun na din yun? Mentally prepare, yun na rin yun. Then, kausapin ko yung mga mentors ko, Coach Erwin, Coach Mark Berhel. Sila yung nag-aano sa akin kasi sila yung mga guys na andun eh. They've been there. Tapos yung time na ito, nasa akin yung torch. So sila naman yung pag-motivate sa akin, sila rin yung ayun. Okay. If you could face any fighter, past or present, who would it be? Present, Brandon Moreno. Ooh! Brandon Moreno. Okay. Pero sa ngayon wala mo na usapang mananalo. You wanna face lang Kaya pagka-example, nagkakatuwa kami teammates, mga kaibigan, sino gusto mong makalaban? Sabi, Brandon Moreno. Kaya ka muna? Kay Isko Moreno ka muna. O kaya Herman Moreno ka muna. Pero past? Past? Kasi mga past fighters naman na karamihan wala sila sa 125 eh. Usually nasa higher weights. Ngayon lang dumating yung mga lower weights eh. Kasi noong that time na yun na pinakamababa ng UFC yata, di ba 155? Yes. Noong time na sila BJ Penn, sila GSP, 55 pinakamababa nun welter light. Light na? Lightweight. Sa UFC lightweight. Sa one welter yun eh. Welter, So ayun, sa past, wala siguro since Demetrius. Demetrius, pero of course, Henry Cejudo. Mga ganun na. Ngayon na lang ngayon bago yun eh. Bago na rin yun eh. Okay. Next, what's the toughest fight you've ever had? Every time na lalaban ako, toughest fight na linalaban ko sa sarili ko. Yourself? Myself. Yun yung pinakamahirap na kalaban mo na The doubts. Yun yung kailangan mo talunin everyday. Yes, the doubts and everything. Doubts, everything. Na papasok sa utak mo, kaya ko ba to? Hindi ba? Mananalo ba ako dito? Hindi. Yung mga what if? What if? Yun yung Ang dami yan. Ang hirap kalaban ng tao sa salamin. Yun. Totoo yun. Okay, what's your favorite training drill? Training drill? Yung transitioning ko from striking to grappling. Yung wrestling part? Yung wrestling part na mula striking, then change levels, magiging jiu-jitsu na, tapos yun yung favorite ko na. Depende rin sa example kung pagka on season, doon ko wino-work yung lahat, yung transitions ng lahat na Pag off-season naman, doon ko wino-work yung individual sport. Yung striking. Pure striking, pure wrestling, pure jiu-jitsu, boxing, Muay Thai, etc. Okay. If you could only eat one meal before a fight, what would it be? Burgers or burrito? Burrito. Pero hindi pwede, huwag sa laban. Pagtapos na yun. Pero if you could naman eh. If I could, pero pagbabayaran mo yun. Pagdating mo ng laban, mararamdaman mo yun. Hindi mo laban, kinain ko. Andiyan pa din. Pero burrito, grabe kasi burrito. Masarap din minsan nun. Burrito. Who's your favorite or who's your biggest inspiration in the MMA world? MMA world? Coach Erwin Tagle. Sure. Kasi growing up,
siya yung nandun. pinapanood ko. Siya yung siya yung nag-introduce din sa akin sa sport na to. Nag-walk through sa akin dito, kaya wala ako dito kung wala si Coach Arsay. Which is true. Next is, what's your favorite submission move? Favorite submission move? Nung panahon na active ako sa Jiu-Jitsu nun, mostly ng finishes ko, omoplata. Oh! Omoplata. Hirap i-set up mo na. Omoplata yung mostly na finish ko pagka whether sa kunin ko siya sa open guard, sa guard, or on top. Tapos may mga, from dun may mga na ako dun, may mga branches na ako dun. Example, di gumana si omoplata, kunin ko yung back. Hindi gumana si omoplata, kunin ko yung sweep. Yung mga gano'n. At least, doon pa rin nagre-revolve yung game ko. Sa ngayon naman, nag-MMA ako, mostly wino-work ko ngayon. Nagagamit ko, natatapos ko parati sa training, pero hindi ko pa na-showcase sa laban. Darts. Darts choke. Darts choke. Ang nag-introduce sa akin ng Darts choke, yung Rotolo Brothers. Noong time na nakatrain ko sila, yun nga 14 years old sila. Ako noon, 25 brown belts sila, green belt. Green belts. Noong time na yun, nakuha ko yung back niya. So okay, dito na ako, papahinga na ako. Okay na, kompleto na araw ko, nakuha ko yung back niya. Kasi sa Jiu-Jitsu, once na makuha mo yung back, wala na eh. Halos 80% pwede ka na manalo kasi 4 points siya, tsaka na sa'yo yung back. So open yung neck. So okay, nung nakuha ko yung back, may ginagawa siya. Okay. Hinawakan niya yung choking hand ko with 2 hands. Tap. Ito yun. Di ba seatbelt? Kinuha niya both kamay kong ganyan. Okay. That time, nag-slide off na siya sa hooks. Mamaya nag-reach siya. Boom! Dinars niya ako from, ako yung nasa likod. Ako yung na-dars. From the back? From the back. Sabi ganito. Boom! As in, flip niya yung katawan niya while your arm is here. Flip niya going this way. And then, dars na. Parang ganito, example. Di ba may seatbelt, ganyan, boom. Tapos pag ganun, boom. Ikot niya, naka-dars na siya. Parang ako lang time, paano yun? Di ba? Paano yun? Ang hirap i-imagine kasi of course, slide niya yung hooks. Pero grabe, that's high level. Yeah, that's really high level, yeah. And time 14 years old sila. 14 years old sila. Ngayon, 21 years old sila. 10 years from now, 31 pa lang sila. Ang haba pa ng lalakbayin nun. Ang layo pa. And especially, one of the Rotolo brothers is making his MMA debut next. Cade. Yes, Cade. Just, I think next month? June? Or June, tama. June. So, ewan ko lang kung kasabay niya yung mga teammates natin ibang lalaro. Hindi ko lang sure. Pero, let's see. Medyo excited din ako sa laban na yun. I wanna see paano, kung ganun siya ka-talented when it comes to Jiu-Jitsu, I hope na ganun din kataas yung fight IQ niya when it comes to stand-up. Stand-up. Pero ang coaching staff niya sa striking magaling din eh. Si Parello. Jason Parello. So, tingnan natin. Exciting. Exciting, pero let's see. How do you unwind after a tough training session? Muni-muni. Tulala. Pero yun pa usually kasi. Usually dahil nood movies, nood akong bed rest din. Bed rest din. Hindi talaga the best. Or ang best ko example, meron dun sa meron tayo dyan sa sauna natin yung cold plunge. Ice bath. Ice bath. Nagdala nga akong cold plunge ngayong This time, yung biyahe, andun sa bahay. Pero yung kasi sa Manila, init ang tubig. Kaya kailangan mo ng sobrang daming ice para lang makuha mo yung lamig na kailangan mo. Dito, lamig ng tubig. Pag di pa padok, isay ka na eh. Pero yun, ginagawa din kasi, especially gustong-gusto din kasi siya ni John Lo. Gustong-gusto ni John Lo, gustong-gusto din ni Carlo Von. And then natutunan din ni Kuya Adonis. Ginagawa din talaga nila yun. Pero yun, next is, if you could fight in any venue in the world, where would it be? T-Mobile Arena. T-Mobile, Texas. Sa Vegas. Oh yeah, Vegas. Ang laking venue nun T-Mobile Arena. T-Mobile. Pero ano muna tayo? MOA Arena. Muna tayo. Of course, steps.
Pero of course, the end goal, yun na yun. T-Mobile. Las Vegas. Nag-start tayo sa Okada. Nag-start tayo, sumunod Silo, dalawang beses. Dalawang Silo. Dalawang BGC. Pero yun kasi si Carlo Von kasi gusto na MGM. MGM Grand. Yes, MGM Grand. Ay, hindi. MGM Grand Vegas. Ay, oo pala, Vegas. Gusto ni Carlo Bon, Madison Square Garden. Oh, Madison Square. New York. MSG. MSG. Oo. Pero ang lalaki kasi nun. Sayang nun. Oo. Siyempre, especially pag pupunta kasi kayo sa US, iba yung fans ng US when it comes to martial arts. Iba yung fanbase nila. Laki-laki ng fanbase talaga nila. Nakaparod na ako isang twice na. UFC event. Si BJ Penn, main event nun, time na yun. Lumaban si Ortiz, Tito Ortiz. Si Lyoto Machida. Siya kalaban nun time na 2008. Doon nga sa MGM Grand Garden Arena ginanap yun. Nung kasi bumili kami ng ticket the day before the fight na. Before the fight, siya, $50 yung pinakamura. Pero pag sample na day itself ng fight, nagiging 300 siya. Wow, malaki ng buwan niya. Kaya nung time na yun, pagka UFC event, hanggang weigh-ins na lang kami kasi libre. Libre. Tapos hindi na kundi na makakapasok Tapos pay-per-view ka na sa bahay. Pero, grabe ko, hindi makachit ko din kasi one day we will be there. We'll be there. Andun tayo lahat dun pagka. And then, what's your ultimate career goal in MMA? MMA? Masahin sa UFC. UFC. Masahin sa UFC. So, yun din yan kaya tayo napasok sa yun yung una kong yun yung parang unang nakita. Una ko nakita kaya ako napasok sa MMA. Siyempre yung unang goal ako, gusto kong maging katulad ni GSP. Of course, gusto kong maging katulad ni Anderson, ni BJ Penn. Mga ganun. Kasi ako, nanonood din ako dati. Yung ini-imitate ko dati. Of course, sa akin, ibang sport, pero I feel the same sentiment, no? I do the same with pag nanonood ako ng NBA. I always do, pag pupunta ka ng YouTube, and then you watch yung highlights and papag-aralan mo Kobe Bryant, the Kobe Bryant, of course, Derrick Rose, idol ko si D. Rose, especially nung nasa Bulls siya, early years. Siya nung youngest MVP. Yes, yun yung ginagawa ko din before. Next is, of course, if you could train with any fighter living or dead, who would it be? Henry Cejudo. Kasi talaga balik sa roots mo ng wrestling. Tapos lalo na yung naging transition ng MMA to wrestling to MMA. Grabe din yan. Grabe yung IQ niya, yung kung paano yung understanding niya sa sport. Tapos kinilig ako lalo nung nag-training sila ni Demetrius together. Gusto kong mapunta sa room na yun. Gusto kong mapunta sa room na yun. Kahit manood lang. Yung manood nga lang nung pay-per-view na diba? Training nila. Diba yun eh. And of course, Henry Cejudo kasi, especially during that time, nobody really thought na matatalo si Demetrius Johnson. But he did. So doon pa lang alam mo ang taas na ng fight IQ yung tao. Kasi di ba sabi niya lagi sa interview niya, iba ka as a fighter versus a competitor. Yun. Kasi yung fighter ka, bibigay mo yung fight. Okay, laban tayo, ba. Competitor ka, isipin mo, di ko kaya knockoutin to, anong gagawin ko? Game plan. Hindi na mapagod to, anong gagawin ko? Di ba yung mga ganun? Totoo. Yung game plan, how do you react, how do you respond, yung mga ganun. Next tayo, what's your favorite post-fight celebration meal? Yung kinakain mo pag nananalo? Meal, tawag dito, burgers talaga. Burgers, steak. Steak. Potatoes. Mash or rice. Okay, what's the toughest aspect of being an MMA fighter outside the cage? Outside the cage, yung everyday sustain, kung paano, isipin mo rin kasi paano mo sustain tong sport na ginagawa natin. That's true. Tawag dito, for example,
example, balik tayo kung wala si Coach Erwin, hindi ko kaya gawin ito mag-isa. Yung pagdating pa lang sa training, kung kaninong tao sino yung right engineer, right coach na tipo mag-walk through sa'yo para ma-achieve mo yung goals mo. Yun din, tsaka yung tawag dito pagka siguro yung yung magiging paano example wala kang laban, ano yung income mo pag wala kang laban. Kaya nga thankful ako na nakapagturo ako ng jiu-jitsu pa din. Kasi mahirap yung may pera ka lang pag may laban eh. That's tough. Example, pag wala kang laban, hirap. Saan ka kukuha? Saan ka kukuha. Kaya thankful ako na, grateful din ako na nakapagturo rin ako jiu-jitsu. Of course, nakikita ko sa Instagram mo, tuturo ka all over the Philippines din eh. Minsan may magbubuk ng seminar. Na example from province, mga jiu-jitsu team dito, gusto ko i-host para magturo doon. Yung mga ganun, kaya pasalamat pa rin ako sa jiu-jitsu na kahit di na ako active mag-compete. Active naman ako na pinespread ko yung mga natutunan ko sa jiu-jitsu. As a professor this time. As a professor naman this time, yes. Which is cool. How do you stay motivated during training camps? Kasi ito napag-usapan natin. The biggest enemy is the one yung nasa salamin. How do you stay motivated during these camps? Siguro yung biggest motivation natin during training camp, yung mga taong sumusuporta at naniniwala sa akin. Example, kung wala yun, di ko kaya na gawin ito mga gano'n. Yun sila sa kanila kumukuha lakas ng loob. Lalo yung family ko, sa friends, sa coaches, yung mga mentors ko na naniniwala sa akin na kaya ako to. Na tipong inumpisahan namin to, tatapusin natin to until the end. Iba rin kasi yun eh. If you really love doing something and you have the right people around you, ang layo ng makakating mo. So kasi dahil kong makikita, kahit super talented na tao, kung mali yung tao nakapaligid sa kanya. Super talented na tao, super galing na tao. Pero example, yung surroundings, yun yung mababa sa kanya. Yun yung ihila sa kanya pababa, kung gano'n. So, of course may mga instances na gano'n, pero hindi natin pangalanan yung mga nasa isip ko, hindi ko napapangalanan, pero let's go back to MMA, Kuis. I just want to talk about this kasi ito yung reason kung bakit ka naging parang household name into the Philippine MMA is your fight against Rene Catalan-Sr., which is your last fight. Yes. Dito ka nag-camp nun, kasama mo din si Coach JB as your corner back then. Yes. This is a big fight for you. Pero nung binigay sa'yo yung laban na ito, ano yung unang naisip mo? Kinabahan ako. Sino ta? Si Rene Catalan yun. Former title contender yun sa One. Diba, sabi ko, teka lang di ko pwede paloko-loko dito. Akyat. Yun yung pinakamatagal na training camp mo dito is with Rene Catalan. This is your third time, pero yung pinakamatagal kay Rene Catalan talaga. Nalaman ko yung akyat. Pero of course, hindi na natin, of course, during the fight din, nakita naman yung, medyo may issue kasi doon eh. Kasi, gumaganon siya, nakita ko especially nung nanonood kami ng live, mga comments. Gumaganon siya, akala nating lahat, it's a tap. Pero yung pinoprotest niya is hit on the back of the head. Para sa'yo, kuya. Kasi para sa akin, tama lang naman yung decision na stop na yun kasi wala naman eh. Nasa turtle na siya, wala siyang on full defense na siya, wala naman siyang attacks. Pero para sa'yo na, of course, hanggang ngayon naman sinasabi na may mga words pa rin na dumadating sa'yo about that fight. Ano yung reaction mo when it comes to that? It is what it is. Na tipong ginawa ko lang naman yung trabaho ko as an athlete. Na, ayun, na mag-pound. Then eventually, pag nabukas yung neck, kunin ko yung choke. Pero yun nga, maaga pa lang. Nagulat nga ako kung may kita niyo sa video na
Tapos na. Parang ganun pala, nag-top pala kasi siya. yung dito. Ang tama rin naman ang ginawa ni referee Florence Eusebio na tinigil. Kasi yung gesture niya ganun eh. Sana could you gesture siya na back of the head. Back of the head. Pero at the same time, sige, titignan na kung ganong scenario, nasa likod ako, tapos kumagalaw siya. Siguro may mga dumaplis na pero hindi ko naman tinarget na ito yung back of the head. It's not intentional. Doon ako bibigyan ng warning, red card pa siguro or kung ano man doon. So, yun lang. Of course, dahil pa rin kasing talks when it comes to that. So, okay lang yun. Pero sabi mo, it is what it is. Ito lang. One of the things na, of course, nakikita namin via social media din, Chris, pag wala ka dito. Pag-uusapan namin kami dito sa media team or even also dito sa gym. May isang naiingitan kami sa iyo. Alam ko na saan pupunta to. Sige. Pero yung kasi nakakaingit din kasi isipin kasi you're teaching tapos kung kasama mo mga artista. Alam mo yung, especially, hindi ko alam, your fight with Rene Catalan, ando din si Richard Gutierrez eh. Richard. And he's your friend. Si Richard Gutierrez, si Jeff Eigenman, sila Paulo Paraiso, tsaka si JM De Guzman. Ando din siya? Si JM De Guzman, background lang, former wrestler yan. UP. Noong time na active ako mag-compete ng wrestling, nasa kabilang team siya. So magkakilala kayo through wrestling? Through wrestling. Di pa siya, na siya noon, nasa theater arts na siya noon. Sa UP? UP, pero di pa siya sikat na actor noon. Pero grabe. Pero yung parang question parang friends ka with this one, pero nandito ka sa sport na to. How did you bridge that? Kasi si Coach Erwin Tagle, after nung fighting career niya, nag-transition naman siya sa stunts. Naging fight choreographer siya ng mga shows, TV shows, films. So pagka example, film shooting, pag may action involved, si Coach Erwin yung taong tatawagan natin. So ayun, at the same time kaibigan niya na rin sila Richard doon. As sila yung mga mostly din clients ng gym namin dati sa Metro Walk. Puro celebrities, puro actors, puro So, ayun na connect kami, then nag-interesado rin sila sa sport natin. MMA. Yun yung, kumbaga yun yung pag na sila sa acting. Yun yung parang... Yun yung, kumbaga tayo, ang pang-anuin natin, manood ng movies, manood ng sila naman, baliktad. Gusto nila training naman. Kasi si Jeff Eigenman yung Paulo Paraiso, pumunta sila dito eh. Yun, si Sid Lucero. Timmy Eigenman. Ayun pala. Timmy Eigenman. Pinsan niya pala. Sid Lucero. Kasama si Coach Erwin doon. Sila doon. May parang taping yata sila dito na tapos napadaan. Kasi I think horror film pa yun eh. I remember. Horror film ba yun? Horror film yun eh. Takbuhan yun, tapos tagaan. May fight scenes of course. Pero yun, Sid Lucero, Paulo Paraiso. Segue ko na lang din. Kasi of course, single ka di ba, Kuys? Dito tayo. Tinanong ka din kasi kay Janlo to tapos ang sagot ni Janlo, Catherine Bernardo. Celebrity crush mo, Kuys? Celebrity crush ko? Pwedeng international, pwedeng local, or pwedeng separate natin, local muna. Local? Sino ba dito? Sa local, si Yasi, maganda si Yasi. Yasi Pressman. Then at the same time, si Yasi Pressman nag-traded sa amin. Kaya magkakilala kami. Nagkita kami sa labas, ayos. Ngayon upcoming fight ko sa Camarines Sur, andun siya. Andun siya? Most likely andun siya kasi boyfriend niya yung governor doon. Tapos yung governor nag-host ng event. Kasi para may festival doon eh. So ayun. Okay. Sa isa pang na kakrushan ko, tapos magaling panoorin si Janine Gutierrez. Yeah, I remember. Janine Gutierrez. Galing din sa fight scenes niya din eh. I remember, hindi ko alam kung Instagram mo napanood ko kay Chucky. Yung nagpa-practice siya ng fight scenes niya.
Si Coach Erwin ang nag-direct nun. Kasi si Johnny, na-meet ko yun nung may taping sila ng MMK. Maalaala mo kaya with JM. JM Guzman. Ilang time yung pandemya pa, kaya pag taping, uso ang lock-in. Oo, as in lock-in taping tawag dati. Nasa set sila. Lahat one take, Ganun ka galing. Galing, sabi ko galing Kumbaga sa parang martial arts din na art nila Galing Yung units tawag dun transitions ng emotions. Kumbaga sa acting yung tipong masaya ka, bigla ka lulungkot, bigla kang nagalit. Yung tipong, galing itong mga to Yung units. Units, yung tawagin sa ganun. Internationally naman. International, sino ba international? International, marami international, pero sino bang magaling na